Hi guys, medyo hindi kagandahang umaga para sa mga fans ng Barangay Ginebra dahil nakatabla ang rain or shine nila sa Painters. After Game 4 loss of Barangay Ginebra, to rain or shine tabla na tayo. 2-2 sa best of 7 semifinals ng dalawang koponang ito. Pag-uusapan natin, pagkwentuhan natin ano ba ang naging problema ng Barangay Ginebra, kung paano sila natambakan nung una ng rain or shine nila sa Painters. Actually, only the first half that rain or shine beats Barangay Ginebra. And that is the reason why nakatabla ang bataan ni Coach Yeng Guiao na medyo nagkaroon ng tension against team governor ng Barangay Ginebra na si Boss Al Francis Chua. Pagkikwentuhan din natin yan, ano din sa palagay ninyo ang nangyari dito. Pero mag-focus tayo ano ba ang naging problema ng Barangay Ginebra, kung bakit sila natalo sa rain or shine nila sa Painters. Pero bago natin simulan, guys, paki-like muna ang ating YouTube channel, paki-subscribe na rin because this is the new channel. Only 50,000 subscribers, close to 50,000 subscribers because yung nakakuha ng silver play button na una nating channel ay nahack iyon. So wala na yon. This is our new channel. Dito na po kayo mag-subscribe para lagi nating makapapagkwentuhan ang mga nangyayari sa PBA, particularly sa mga fans ng Barangay Ginebra. So ano ba naging problema ng Barangay Ginebra? Na-post ko to sa ating Facebook page. For me, the very very crucial na naging problema ng Barangay Ginebra, for the reason why they lost to rain or shine, is the very limited minutes of Scotty Thompson in the first half because of foul trouble. He committed his third foul in the second quarter that forced Coach Tim Cone to pull him out. Dito lumayo ang rain or shine. Kitang-kita ko, I witnessed how Barangay Ginebra played without Scotty Thompson on the floor and with him on the floor. Rain or shine, Elasto Painters actually outscored Barangay Ginebra by 58-36. I mean, Barangay Ginebra allowed the rain or shine Elasto Painters to score 58 points in the first half alone. Ito yung laruan ng rain or shine eh. Kapag na-scorean ka na na-scorean ng rain or shine talaga, at para sa kanila napakadali ng mga puntos, they are getting their momentum, tumataas ang kanilang kumpiyansa. Talagang mabigat kalaban ang koponang ito because the system, if there's a system existing in this team, yun talagang run and gun. Talagang below 14 seconds i-scorean ka nito. And if they see a chance na i-scorean ka, i-scorean ka talaga. And if Barangay Ginebra allow them, the defense of Barangay Ginebra allow them to do whatever they want to do, talagang medyo mahihirapan ang Barangay Ginebra or kahit sino kupunan against rain or shine. 58 points guys in the first half alone, habang umiskor lamang ang Barangay Ginebra ng 36. So that is a discrepancy of 22 points. So medyo mabigat na talaga yung second half ng Barangay Ginebra considering ang sama ng kanilang field goal shooting. RJ Barrientos he only attempted 8 times. Sobrang sama ng laro din ni RJ. 8 points in 36 minutes of action. This is a guy na kagaya nga na sinabi ko in our previous vlog, averaging 40 plus minutes para sa Barangay Ginebra. He only played 36 minutes in game 4 and only shot 8 attempts, converted 3. So 8 points nga lang si RJ Barrientos. Ang gusto kong makita guys, paki-comment lang sa ating comment section. Ang gusto kong makita is the averages of RJ Barrientos with Scotty Thompson with him on the floor and without Scotty Thompson on the floor. Ito yung hindi ko masyadong mahanap because para sa akin napaka-crucial nito. How RJ Barrientos, alam natin RJ Barrientos is one of the scorers na inaasahan ng Ginebra. I want to see how he perform with Scotty on the floor and without Scotty on the floor, because in game 4 na foul trouble si Scotty. Medyo lakasan natin yung aircon, mainit. Na foul trouble si Scotty, hindi nakahanap ng momentum, hindi nakapagsimula si RJ Barrientos.
That's why the whole game sobrang affected yung rhythm niya. Actually, hindi niya nakuha yung rhythm niya. So para sa akin, number one, the problem that Barangay Ginebra encountered in Game 4 was the foul trouble of Scottie Thompson. Doon nagsimula lahat. Hindi sila masyadong makadepensa. The engine of Barangay Ginebra's defense is coming from Scottie Thompson. Hindi sila nakadepensa ng maganda. Resulted to so many points na naibigay nila, 58 points in the first half. Laban dito sa rain or shine. Bumawi si Scottie Thompson. Kitang-kita naman natin Pag nasa loob si Scottie Thompson, walang problema ang Barangay Ginebra. Because in the second half, Barangay Ginebra outscored rain or shine. Actually, 49-39. 39 points lang ang na-allow ng Barangay Ginebra sa rain or shine in the second half. While they scored 49 points. Kung saan nakapaglaro ng major minutes si Scottie Thompson. So, ito talaga yung naging problema ng Barangay Ginebra. Medyo nawala talaga yung inaasahan ng team na contribution mula kay Scottie. Not the scoring because the scoring is there. But the 5 minutes na hindi niya nailaro, guys, he's averaging 34 minutes and he only played 29 minutes. Those 5 minutes na hindi niya nailaro, napaka-crucial sa Barangay Ginebra because of his defense, because of what he can do with what RJ Abarientos can do with him, what his other teammates can do with him. Ito yung mga, para sa akin, maliliit na detalye pero napakalaking bagay para sa koponan. At least alam ng Barangay Ginebra kung saan sila nagka-problema, why they lost to rain or shine. They need Scottie Thompson on the floor. Ngayon, kung bibigyan mo si Scottie Thompson ng mga fouls in the first half at papaupuin natin, medyo magkakaproblema ang Barangay Ginebra. I-expect nyo na to. Magkakaproblema ang Barangay Ginebra if Scottie Thompson is not available on the floor. So pangalawa, nabanggit ko na yung bumabang production ng mga inaasahan ng Barangay Ginebra like RJ Abarientos. Connected pa rin ito kay Scottie, sabi ko nga, because I want to see how RJ Abarientos perform with Scottie and without Scottie. So medyo connected pa rin ito. Wala lang akong makitang stats, guys pero maipapakita ko sana sa inyo ito for sure. Maipapakita ko sana sa inyo ito ng mas detalyado kung may makita akong stats kung ano ang nilalaro ni and the production of RJ Abarientos with Scottie and without Scottie. Because para sa akin, obviously, with Scottie, maganda ang inilalaro ni RJ Abarientos. So, ito ang naging problema, the production of RJ Abarientos, the missed free throws of Troy Rosario. I'm not blaming players. Actually, hindi ko ugali na mag-blame ng players Missed shots happen. Hindi naman kasalanan ng player yan. Sino ba gustong sumasablay yung tira mo? Pero talagang maalat yung game ng Ginebra last night because hindi sila nakakuha ng rhythm. Na-scorean sila na na-scorean, bumaba ang kanilang kumpiyansa. Hindi sila maka-score because hindi nila magawa yung kanilang gusto. And then for me, a little bit the referees allowed rain or shine to play physical, which sometimes ito nga yung sinasabi ko na medyo inconsistent Dapat ipaliwanag nila talaga yung borderline ng physicality, kung hanggang saan ba ito pwede, yung limitation ito. Kasi sometimes nakikita natin medyo lumalagpas sa borderline, medyo hindi naman natatawagan ng foul. Minsan magrereklamo ang coaching staff ng Barangay Ginebra, Team Governor Al Francis Chua. That is what happened. Kung bakit nagkagulo kagabi. Because of the fouls na hindi tinatawagan ng referees. Because Kalen Chongson, credit to Kalen Chongson, he is willing to sacrifice his body defending Justin Brownlee. Pero hanggang saan ba i-allow ng referee ang physicality na ginagawa ng depensa ni Kalen Chongson to Justin Brownlee? Ito yung sinasabi ng mga coaching staff ng Barangay Ginebra, kasama na si Boss Al Francis Chua, the team governor. Of course, magre-react sila. Very passionate si coach, si Boss Al. He is a former coach. Makakapag-react ka talaga kapag gano'n ng, dito nagsimula yung gulo. Because sinabihan ni Coach Yengyao, si Al Francis Chua, wag makialam.
Hindi naman papayagan. Utusan ka ni Yengyao. Si Boss Al, uutusan ni Yengyao na wag ka makialam, na hindi man lang siya magre-react. Alam ni Yengyao na makakatikim siya ng matatamis na salita from Boss Al. Dahil kung ginagawa mo sa mga ibang kalaban mo yun, guys, ito kung ginagawa ni Yengyao, ni Coach Yengyao sa ibang kalaban niya yun, mapa sa management, sa coaching staff, sa mga players, sa PBA na kung ano-anong batikos ang ginagawa niya o inuutusan pa niya sa kanyang mga interview, wag mong utusan si Boss Al, wag mong i-expect na hindi magre-react yan. Nakuha nyo ba ako? Yan ang nagsimula ng gulo. Dahil sinabihan inutusan actually, dinig na dinig ko inutusan, nandun ako sa harap, inutusan ni Yengyao na wag makialam si Boss Al. Anong gagawin ni Boss Al? Tatahimik, matatakot kay Yengyao. Sino ba takot kay Yengyao? Kung maraming takot kay Yengyao, hindi si Boss Al yun. So yan ang nagsimula ng gulo. Kaya ang tanong ni Boss Al kay Yengyao, ano ba problema mo sa akin? Nung nagharap na sila, nung handshake na after the game. Pero wala alam naman natin si Yengyao mahilig din magsalita against his opponents, against the PBA pa nga yun pa nga ang kinaiinis ng mga ibang teams kay Yengyao. Actually, the management and the team governors, pati trabaho ng team governors pinapakialaman niya. Parang iba yung gusto niyang duty sa Rain or Shine. Ano ba talaga ang gusto mo? Mag-coach or mag-team governor? Kung mag-team governor ka, mag-team governor ka, and all of your grievances, dalhin mo sa sa board meeting. Hindi sa mga interviews. Kasi sinisira mo yung liga. Yun naman ang concern ng Board of Governors, kasi pilit nilang inaangat yung liga. Pilit namang sinisira nitong isa. Kaya nga maraming, alam mo naman ng mga Pilipino, hindi naman lahat nakakaintindi ng maayos. Hindi naman lahat malawak ang pangunawa. Yung iba, karamihan nga ng Pilipino, mas gusto pa yung medyo merong gulo merong kontrobersya Kaya naman itong si Yengyao, marami ring followers dahil mahilig gumawa ng kontrobersya Minsan, kung sino talaga yung mahilig gumawa ng kontrobersya, siya pa yung gusto ng mga Pinoy. So ito yung nangyayari. Pero ang punot dulo nito, wag mong inutusan si Boss Al. Coach Yeng, wag utusan mo yung iba kung kaya mo, pero si Boss Al, wag mong i-expect na uupo lang yan at tatahimik dahil sinabihan mo siyang tumahimik. So yun nga. Again, yung nangyari sa Barangay Ginebra in Game 4, wag kayong masyadong malungkot guys, because obviously nakita naman kung anong pagkukulang, kung anong naging problema kung bakit natalo ang Barangay Ginebra. This is an easy fix. So hindi pa nakatabla ang Rain or Shine, but I don't think the momentum is shifted to that team. Walang may momentum dito. So I think this is kagaya ng standing nila in their series. Medyo even din ang momentum. Parehas lang yan. So maganda ang game 5 sa Araneta rin yan game. Second game ang Barangay Ginebra. I hope to see you there. Sana makapunta ulit ako. Yun lamang, Scotty Thompson needs to stay on the floor for Barangay Ginebra. Nagsisimula yung kanilang opensa sa kanilang depensa, and without Scotty Thompson on the floor, medyo lumamya ang depensa ng Barangay Ginebra for sure. Scoring 58 points in the first half. Mahirap talunin kung ang sino mang kupunan kung papaiskorin mo ng 58 points in the first half. Kahit nakuha nila yung second half, medyo nahirapan na talaga. Nakakuha na naka-boundary na, nakakuha na ng sabi ko nga, maraming puntos na kailangang habulin ang Barangay Ginebra. Nakuha na ng Rain or Shine. So palagay ko medyo lumamya din ang depensa ng Barangay Ginebra starting the game, at medyo aggressive yung Rain or Shine starting the game, because para sa kanila talagang do or die na rin yan. Kung bababa sila sa 3-1, medyo tagilid na sila against Ginebra. So yun nga, Barangay Ginebra, aside from
make sure Scottie Thompson stays on the floor. Barangay Ginebra needs to start strong. Hindi sila dapat magpakumpiyansa against Rain or Shine, because Rain or Shine is a dangerous team. A very, very dangerous team, lalo na pag nakakuha ng kumpiyansa. They need to break their confidence. Durugin nila ang kumpiyansa ng Rain or Shine for them to beat this team. So yun nga, hindi natin masasabi na wala na magiging gulo in game 5 or kung saan man umabot ang seryeng ito, because I see how Yengyao stared at the bench of Barangay Ginebra every time they score eh. Nanlilisik yung mata niya eh. Talagang every time they score, kasi parang may kasama ng taunting eh. Kung makatitig siya sa bench ng Barangay Ginebra, parang nangungut siya na naghahamon na hindi mo malaman. Again guys, sinasabi ko lang kung ano yung nakita ko. And don't expect that this proud franchise, proud management of Barangay Ginebra will go silently. Hindi naman nila papayagan si Yengyao na uutusan sila. Particularly Boss Al Francis Chua. Guys, si Boss Al Francis Chua ang inuutusan ni Yengyao na wag makialam, na wag kausapin ang referee. Hindi mo gagawin kay Al Francis Chua yan. You don't do that to Al Francis Chua. So good luck in game 5. Napakagandang serye nito guys. Manood kayo ng live para makita nyong lahat yung sinasabi at kinikwento ko ngayon. Napakaganda ng magiging game 5 or kung saan man umabot ito. Guys, sulit ang panonood nyo. Watch live if you can watch it live. Pumunta kayo sa venue. Napakaganda guys. Mag-e-enjoy kayo. So good luck to both teams. Thank you for giving us four wonderful games. Alam ko nagsisimula pa lang ang bakbakan na ito. Best of 3. Napakaganda ng magiging game 5 natin. Good luck to both teams. Good luck to Barangay Ginebra. Good luck to Barangay Ginebra fans.